Kitang-kita nyo po mga lods, hawak-hawak po niya ang baril na ginamit dito. Kaya hindi mo yan madi-deny, Range. Bakit nagawa ito ni Range? Ano nga po ba ang dahilan niya? Ito po ang kanyang pahayag dyan mga lodi, pakinggan nyo pong mabuti. Motor na bungat sir kay. O ba't parang iiyak na si Range? Akala ko ba gang up, chuy, di ba? 2 joints, parang mafia. Tulog-tulog din, Range. Nag-promote ka kasi ng online casino. Kahapon niya lang na-post, salamat sa lahat ng nag-share at nag-register. Yo, what's up mga lods? It's Megan Peps TV. Trending na trending po ito si Range 999 mga idol, no? Kasi nga po, kalaboso po siya matapos mamaril. Ano nga po ba ang dahilan ni Range 999? Bakit niya po ito nagawa? At meron pong CCTV footage na ipinakita po ang pulis kung ano po talagang pinagmulan nitong gulong ito. Ano nga po ba ang dahilan ni Range? Bakit niya po binaril itong foreigner at binawian nga po ito ng buhay mga lodi? Pero bago po natin ito talakayin, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and click your notification bell and follow po sa Facebook page Peps TV 2.0. Ito na nga mga lodi, no? Bago po natin umpisahan itong pangyayaring ito, kilalanin po muna natin si Range 999. Marami po kasing hindi pa sa inyo siguro nakakilala. Siya po ay kilala bilang isang flip-top artist o MC. Diyan po siya nakilala bilang isang rapper. At isa po sa nagpaangat din po ng kanyang pangalan, nung panahon po ng kampanya ni Yorme Isko, tumakbong Pangulo, ginawa po itong pampahype o artist nung panahon po ng kampanya nung 2022. Siya nga po ang dahilan kung bakit marami pong nahahakot na mga kabataan sa mga ginagawa pong meeting de banse nito pong grupo po ni Yorme Isko. Pero move on po tayo dyan, pero papakita ko lang po sa inyo to dahil meron na po tayong bagong presidente at vice-presidente. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo kung ano po ba naging parte ni Range sa buhay po ni Yorme Isko. Ito po. Oh, shout out to Range Salera and the whole 999 gang. Gang up daw mga lodi. Ito po mga lodi ha. Patunay din po na si Yorme Isko ay suportado po si Range. God first! Sinasama po nila dyan yung God first. Sa akin mga lodi, sablay po talaga yan. Dahil itong mga grupong ito, hindi po naman to dapat pamarisan, lalong-lalo na po ng kabataan. Bakit po? Kasi nga po, nag-gang F po sila. Nagtutujoins pa po mga lodi, parang mafia. So ito po mga lodi, papakita ko po sa inyo CCTV footage bago po nangyari ang pamamaril. Kung nakikita nyo po sa CCTV mga lodi, yung kalbo po, yan po yung foreigner, inaakbayan po siya ng isang lalaki. Tapos ito po, dumating po yung coaching blue na si Range po ang may dala niyan at meron po biglang tumadyak, parang kagrupo po ito ni Range mga lodi. Pagkatapos pong tadyakan nung isang kagrupo po yata ito ni Range, itong may cup na pula mga lodi, ito na po yung naging kaganapan dyan. Tingnan nyo po mabuti ha, nagkagulo na po at lumapit po banda sa may kotse itong foreigner di habang inaawat po ng iba pong mga kababaihan ang mga lalaking ito. So eto mga lodi ha, bakit po nangyari ang pamamaril na nandyan naman po sa sasakyan si Range? Ano po ang nagprovoke sa kanya at ito sa foreigner para magkaroon po sila ng komosyon na hindi naman po sila nagkakatagpo nung time na ito? So ito na po mga lodi ha, sino po ba ang una talaga? Umatras po yung blue na kotse mga lodi, tapos akmang babanggain po ni Range yung foreigner. At ulitin po natin ha, eto po, umatras, pinuntahan po niya at tinamaan po yung foreigner. Syempre, nagalit po yung foreigner dahil tumalsik po siya sa pagbangga po ni Range mga lodi. Ang dami pong kaso kakaharapin tong artist na to. Oh, eto na. Ang nangyari, parang pumalag po yung foreigner at kinumpronta po si Range. Pinubuksan yung pintuan, pero ito nangyari dyan mga lodi. Biglang lumagapak ang foreigner at lumabas si Range na may hawak-hawak na pong baril at hindi na po nakatayo ang foreigner mga lodi. Kitang-kita nyo po mga lods, hawak-hawak po niya ang baril na ginamit dito. Ayan po mga lodi, kitang-kita sa video. Kaya hindi mo yan madi-deny Range. Kung ano man yung ginawa mo, ayan o, kitang-kita o. So ito naman mga lodi. Bakit nagawa ito ni Range 999? Ano nga po ba ang dahilan niya? Ito po ang kanyang pahayag dyan mga lodi, pakinggan nyo pong mabuti. Bisaya po yung nag-i-interview sa kanya, pero gaya ng dati, akin pong ita-translate sa inyo dahil ako po'y marunong magbisaya. Range, kining pag-interview na mo nimo, imuhan ni kapuputon o wala ka pong siya. Ayan, tinatanong po siya kung itong pag-interview po, hindi naman daw siya pinilit. Okay lang po yan. Sabi niya man, oo daw. Pwede rin namong gamiton, among i-post, kining among interview nimo. May acknowledgement po ni Range na okay lang daw po i-post itong video na ginamit po sa kanya sa interview. Ito po mga lodi ha, bakit niya po nagawa ang krimen? Range, unsay hitabo? Kanang ay ayaw tayo paginana.
Nya, di mo siya patuo sir niya. Gibastos na niya among mga ubang kauban nga ubay. Sinabihan daw po na wag daw pong ganyan kasi binabastos daw po niya ang mga kasamang babae ni Range dun po sa foreigner ha. Nya, mo to sir, nambastos siya. Mo to na buhat sir kay. O ba't parang iiyak na si Range? Akala ko ba gang up, chuy, di ba? Two joints, parang mafia. Parang naiiyak ka dito. Kana, namastos siya. Namastos siya. Dito sa sulod pa sa Una sir, yung gibastos ato, akong usa ka friend, hantod, kato ng duha na akong friend. Halos among kauban nga babae sir, gibastos. Mo to, nahin nato sir. Una daw po, binastos daw po yung friend na babae ni Range. Tapos sumunod daw po, yung babae na dalawa daw po, nakasama daw po nung babaeng friend ni Range. Nambastos nga daw po yung foreigner. Yan po yung dahilan niya. Pero meron po tayong mahuhuli dito mga Lodi. At meron po tanong yung nag-i-interview sa kanya na hindi niya po masagot ng sakto. sa statement ganihan ni Sir Kaakoy, Kaya na. dili man ka apil dito sa sulod. Ni abot na lang ka, na pag-abot mo, na trouble daan. Ayan mga Lodi. Hindi naman daw po siya kasama doon sa nangyaring kaguluhan at nung pag-interview daw po sa kanya ng pulis, nalaman po na wala po siya doon sa pangyayaring iyon. Pero bakit ikaw yung namaril, Range? Anong palo? Tuloy pa natin mga Lodi para maintindihan nyo po mabuti. Nganong niingon man ka nga namastos nga as per statement, wala man ka dito. Tinatanong siya, bakit mo nasabi na binabastos yung kaibigan mong babae? Sa statement naman daw po, wala naman daw po siya doon sa pangyayaring yon. Pakinggan nyo po yung sagot niya. Gitawag sila nimo? Nagpay ba? Tigun sa mong babae. Friend ko na ako sila sir. Pero tinuod na nga wala ka dito pag Dili ko mo tubag na sir. Hindi niya po masagot mga Lodi kasi nga po wala po siya sa pangyayari ng kaguluhan o binabastos na po kuno yung dalawang kaibigan niyang babae kaya niya po ito nabaril. Napaka superhero. Hindi ko lang alam kung palumpalukan yung time na yan kaya mo nagawa yan o wala ka pang tulog o gusto mo lang talagang gamitin yung baril mo kasi meron na ako nakitang video na talagang nagpa-firing ka nagte-training ka na nagpa-firing ka. Diyan mo pala gagamitin yun sa foreigner. Excited ka na bang pumutok, Range? Dili ko mo tubag na sir, basta inani sir. Ayaw niya nang sumagot. Meron pa siyang palusot dito na hindi ko talaga matanggap yung palusot niya dito mga Lodi. Ang babaw. Di ta mo buhat dyan ug sala sa tao kung ang tao walay sala, di ba? Hindi daw po siya gagawa ng kasalanan kung yung tao daw po ay walang kasalanan. Diba? Galing yun. Mo na ang akong gusto ibaw sa tanan. Kay di to mahitabo butanga kung wala siya namastos sir. Mo na man yun dan sir. Ayan o. Hindi daw yun mangyayari kung hindi daw po nang bastos yung foreigner. Yan lang naman daw po talaga ang umpisa ng lahat. Wala na pong ibang dahilan dyan. Ito ang pinaka nakakainis mga Lodi. Yung ginawa niyang example. Bisan kinsa siguro imong anak, no sir. Imong anak pastuson, sukot mo ako. Sobora na hinungdan sir, walay lain hinungdan na mastos siya. Inahalin tulad niya pa yung kung binastos ba yung anak mo, sir. Hindi mo ba gagawin yon? Tulog-tulog din, Range. Ang tanong, anak mo ba yung binastos? Di ba? Hindi mo anak yung binastos at isa pa, wala ka naman sa pangyayari. Gusto mo lang talaga magpabida-bida. Sa tingin ko lang naman, palong-palo. Dahil hindi magagawa ng nasa saktong pag-iisip yung ginawang krimen na yan, Range. So, yun daw lang naman talaga ang dahilan niya kaya na nagawa yun. Nambastos daw po yung foreigner at wala nang iba pang dahilan. Babaw? Di ba, niduol man siya nimo sa may driver side. Na may istorya to, konfrontasi. Sige, istorya niya nimo. Wala, di na akong tubag na sir. Basta mo na siya sir, namastos siya walay lain. Sir, imo nang giang ko nga ikay ni Posil. Hindi na akong storya na sir. Tinatanong kung paglapit daw po ba ng foreigner, meron po silang pag-uusap. Tinanong din siya kung inaamin niya ba yung pagbaril doon po sa foreigner, hindi niya rin daw po masagot. Kahit hindi mo yan masagot, may CCTV footage, kitang-kita na ikaw talaga ang gumamit ng dahas dyan, Range. Sinayang mo ang iyong career bilang isang artist.
Alam niyo yun, mga Lodi, ito yung bagantong klaseng tao, lumalaki yung ulo kapag nakakatamasa ng maraming pera, kasikatan, alam niyo po yun. At ito pa po, mga Lods, kaya gusto ko po siyang talakayin. Nag-promote ka kasi ng online casino. Ito pa yung nakakatuwa dyan, mga Lodi. Kahapon niya lang na-post, salamat sa lahat ng nag-share at nag-register. Range 999 yesterday, 10 a.m. Anong oras ba nangyari yung pamamaril, mga Lodi? Eto pa. Yung pinopromote niya 22 Fun Online Casino. Yan. Ito yung mga klaseng mga tao na hindi kasi makontento sa buhay. Akala po nila wala po silang nasisirang buhay. Kahit ano pa pong fun yung pangalan ng online casino na yan, hindi po yan nakakatuwa. At lalong hindi nakakatuwa yung ginawa mo, Range 999. Kaya kung ano man ginawa mo, Range, kailangan mo yan pagdusahan, kailangan mo yan panagutan, at kailangan mong maisip sa loob ng kulungan na mali talaga yung ginawa mo. Huwag ka na magdahilan dyan. Kahit pinagtanggol mo yung kaibigan mong babae, maling-mali yun. Ito ba yung mga influencers na kinabibiliban ninyo? Yung ang grabe, daming support, ang daming pera pinapakita. Sobrang sikat, mga Lodi, no, nagpo-promote man ng online casino. Nabalot po kasi kayo ng kasikatan ng maraming pera, kaya hindi nyo na namamalayan na ganyan na pala ang ginagawa nyong pag-uugali. Akala nyo lahat ng nangyayari sa inyong buhay kaya nyong sampalin ng pera na lamang. Kamusta, Paldo? Papaldo ka talaga sa kulungan yan. Yan lang po ang ating binahaging video, mga Lodi. Please po huwag nyo pong gagayahin yung mga ganitong klaseng influencers. Ang dami nga po mga kabataan ang bumilib dito dahil nga po gang. Anak na tinapay naman. So hanggang dito lang po. Stay safe, mga Lods, and God bless you all. Peace.